Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng pinakamatatag na pagbangon? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na susubok sa tatag ng isang babae. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Minsan mo lang masira, mahirap nang buuin. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog nito sa iyong harapan? At sa gitna ng mga nagkalat na piraso, doon mo pala matatagpuan ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang yaman, ang iyong sarili. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang telepono. Ang bawat salita ng doktor sa kabilang linya ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Critical po ang kondisyon ng nanay ninyo, Mrs. Alcantara. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Magkano po, Dok? Magkano po ang kailangan? Halos pabulong niyang tanong habang ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig niya ang halaga. Isang halagang kahit sa panaginip ay hindi niya kayang hawakan, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mundo sa paligid niya ay biglang umikot. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Pagkababa ng telepono, dahan-dahan siyang naglakad papasok sa sala kung saan naroon ang kanyang asawa. Nakaupo si Dante sa paborito nitong silya, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, isang bahagyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hindi man lang nito napansin ang pamumutla at pag-aalala sa mukha ni Hiraya. Dante, nagsusumamo ang kanyang boses. Kailangan ni nanay. Kailangan niya ng operasyon. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin, isang sulyap na puno ng pagkainis na para bang naistorbo ang kanyang kapayapaan. Magkano? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sinabi ni Hiraya ang halaga. Isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Dante. Tawang hindi nakakatuwa, kundi puno ng pangiinsulto. Hiraya! Hiraya! Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Alam mo namang mahina ang negosyo ngayon. Huwag mo nang pilitin ang imposible. Pero buhay ni nanay ang nakasalalay dito, Dante. Pakiusap. Kinuha ni Dante ang kanyang wallet. Mula roon, dumukot siya ng ilang lukot na pera at walang awang inihagis sa mesang salamin sa kanilang harapan. Ang tunog ng mga papel na bumagsak ay parang sampal sa pagkatao ni Hiraya. Ayan. Iyan lang ang kaya kong ibigay, sabi nito, bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang cellphone na tila ba tapos na ang usapan. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay tinrato ang buhay ng kanyang ina na parang isang walang kwentang bagay. Tumalikod siya, dala ang bigat ng buong daigdig sa kanyang mga balikat. Pumasok siya sa kanilang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Doon, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Habang umiiyak, kinapa niya ang kanyang bulsa para sa panyo. Ngunit ang nahawakan niya ay isang maliit na papel na matagal na niyang nakalimutan. Isang tiket sa loto. Naalala niya, binili niya ito noong nakaraang linggo. Isang pikit-matang pagbabaka sakali na dala ng desperasyon. Sa gitna ng kanyang pagluha, may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ang kanyang lumang laptop. Nanginginig pa rin ang mga daliri. Tinipa niya ang website ng loto. Inilabas niya ang resulta. Isa-isa niyang tiningnan ang mga numero. Ang una, tumama. Ang pangalawa, tumama. Ang pangatlo, pang-apat, pang-lima, at ang pang-anim. Hindi siya makapaniwala. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Iniisip na baka nananaginip lang siya. Ngunit naroon pa rin. Ang 6 na numero sa kanyang tiket ay eksaktong katulad ng mga nanalong numero sa screen. Jackpot, 335 million pesos. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Ngunit ngayon, ito'y hikbi ng hindi maipaliwanag na saya at pasasalamat. Tapos na ang kanilang paghihirap.
Maliligtas na ang kanyang ina. Mapapa-operahan na niya si nanay. Dali-dali siyang tumayo. Sabik na ibalita kay Dante ang magandang balita. Ito na ang solusyon sa lahat ng kanilang problema. Habang papalapit siya sa pinto ng sala, narinig niya ang boses ni Dante na may kausap. Ngunit hindi sa telepono. May kasama ito, isang babae, at narinig niya ang halakhak ng babae, isang pamilyar na halakhak, si Dalisay, ang matalik niyang kaibigan. Napatigil si Hiraya sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto. Nanlamig ang buo niyang katawan sa kanyang mga narinig. "Relax ka lang, mahal," malambing na sabi ni Dalisay. "Konting tiis na lang. Kapag namatay na ang matandang iyon, wala nang iisipin si Hiraya kundi ang magmukmok, at sa panahong iyon, madali na lang natin siyang mapapaniwala." "Paano kung hindi pa rin mamatay?" tanong ni Dante, may bahid ng pagkabagot sa boses. "Di tulungan natin," sagot ni Dalisay, at muli itong tumawa. "May alam akong isang uri ng lason. Walang lasa, walang amoy. Isang patak lang sa kape niya, magmumukha lang siyang inatake sa puso. Walang ebidensya, at kapag nangyari yun, sa'yo lahat ang mana niya at sa akin ka." Narinig ni Hiraya ang tunog ng kanilang mga halik. Sa isang iglap, ang nag-uumapaw na saya ni Hiraya ay napalitan ng sukdulan na takot. Ang tiket sa loto na hawak niya, ang tiket na akala niya'y simbolo ng kaligtasan, ay bigla niyang naramdaman na tila isang death warrant. Ang 335 million pesos ay hindi na isang biyaya. Ito na ngayon ang presyo ng kanyang buhay. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang mga binti niya ay tila naging bato. Narinig niyang nagpaalam na si Dalisay at ang pagsara ng pinto sa labas. Nanginig ang buong pagkatao ni Hiraya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakas. Dahan-dahan at walang ingay, umatras siya pabalik sa kwarto. Hinablot niya ang kanyang bag, isinilid ang tiket sa loto at ang kanyang wallet. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa bahay na yon, ang bahay na naging pugad ng pagtataksil at ngayon ay pinaplanuhan na maging kanyang libingan. Binuksan niya ang bintana sa likod bahay. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ay ang walang tigil na pagbuhos ng kanyang mga luha. Tumalon siya palabas. Hindi alintana ang putik at ang lamig. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-likod, papalayo sa lalaking minsan niyang minahal, at sa madilim na balak nito, habang mahigpit na hawak ang papel na magbabago ng kanyang buhay. Sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa kanyang balat ay parang latigo. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit hindi nito matatalo ang panginginig na dulot ng takot sa kaloob-looban ni Hiraya. Basa, putikan, at gulong-gulo ang isip. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Nakarating siya sa isang sakayan ng bus. Walang pag-aalinlangan siyang sumampa sa unang bus na huminto sa kanyang harapan. Hindi man lang tinitingnan kung saan ito papunta. Umupo siya sa dulo, sa tabi ng bintana, at doon niyakap ang sarili. Sinusubukang itago ang kanyang panginginig. Ang bag na naglalaman ng kanyang pag-asa at kamatayan ay mahigpit niyang kapiling. Sa bawat pagsakay ng bagong pasahero, sumisikdo ang kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang bawat mukha, hinahanap ang anumang pahiwatig na baka sinusundan na siya. Ang bawat anino sa labas ay tila kalaban. Ang bawat tunog ng sasakyan sa likod ay tila humahabol sa kanya. Paano kung tumawag na si Dante sa pulis? Paano kung ipinahanap na siya? Ang isip niya ay isang magulong kulungan ng mga paano. Saan siya pupunta? Hindi siya maaaring pumunta sa kanyang mga kamag-anak. Iyon ang unang lugar na hahanapin siya ni Dante. Mga kaibigan, si Dalisay ang pinakamalapit niyang kaibigan, isang ahas na nagbabalat kayong tupa.
Wala siyang mapagkakatiwalaan. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala mula halos 2 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina, nakikipag-away para sa isang maliit na kapirasong lupa na minana nito sa kanyang mga magulang. Maraming abogado silang nilapitan, ngunit lahat ay tila walang interes sa isang maliit na kaso. Hanggang sa may nagrekomenda sa kanila ng isang batang abogado, si Attorney Alan David. Naalala ni Hiraya ang opisina nito, maliit ngunit malinis. Naalala niya ang binata. Seryoso ang mukha ngunit may kabaitan sa mga mata. Hindi nito sila tinawanan. Sa halip, pinakinggan nito ng mabuti ang kanyang ina, pinag-aralan ang mga dokumento at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Nanalo sila sa kaso. At ang mas mahalaga, naramdaman nila ang respeto at dignidad na ipinagkait sa kanila ng iba. Alan David. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang isipan na parang isang dasal. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Bumaba siya ng bus sa pinakamalapit na lugar na alam niya sa opisina nito. Naglakad siya sa mga basang kalsada, sinusundan ang mga direksyon mula sa kanyang alaala. At sa wakas, narating niya ang gusali. Pagtingala niya, nakita niya ang ilaw na nagmumula sa bintana ng opisina nito sa 2 palapag. Bukas pa. Nandoon pa siya. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto na may nakasulat na David Law Firm, bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa makintab na plaka ng pangalan. Isang babaeng basang-basa, puti ka ng damit, magulo ang buhok, at may bakas ng takot at pagpapanik sa mga mata. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang asawang tumakas sa gabi na may dalang kwentong parang sa pelikula. Baka isipin ni Attorney David na nababaliw na siya. Baka tawagan pa nito si Dante. Ang kanyang kamay ay nangangatog habang dahan-dahan niyang itinaas ito para kumatok. Ngunit sa huling sandali, ibinaba niya ito. Hindi niya kaya. Akmang tatalikod na siya nang bumukas ang pinto. Si Alan David, medyo nagulat, ay nakatayo sa kanyang harapan. May hawak na folder. Mas tumanda ito ng kaunti. Ngunit ang seryosong mukha at ang matalas na tingin ay ganoon pa rin. Mrs. Alcantara? Tanong nito. Bahagyang nanliit ang mga mata, sinusubukang kilalanin ang babaeng kaharap. Hindi na napigilan ni Hiraya. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at doon humagulgol ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit, pagtataksil at kawalan ng pag-asa. Nagulat si Alon. Mrs., anong nangyari? Halika, pumasok ka. Inalalayan siya nitong tumayo at ipinasok sa kanyang opisina. Pinaupo siya sa isang silya at agad na kumuha ng isang basong tubig. Nanginig ang mga kamay ni Hiraya habang inaabot ang baso. Salamat po, attorney. Anong nangyari sa'yo, Hiraya? Bakit ganyan ang itsura mo? Mahinahon ngunit may diin na tanong ni Alon. Huminga ng malalim si Hiraya. Sa pagitan ng mga hikbi at nanginginig na boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang sakit ng kanyang ina. Ang pagtanggi ni Dante, ang pagkakapanalo niya sa loto, at ang pinakamasakit sa lahat, ang karumal-dumal na planong narinig niya mula sa sarili niyang asawa at sa kanyang matalik na kaibigan. Sa buong pagkukwento niya, si Alon ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Sinusuri ang bawat salita, ang bawat emosyon. Walang paghuhusga sa mukha nito. Tanging matamang konsentrasyon. Nang matapos si Hiraya, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Alam ko pong parang hindi ka pani-paniwala. Sabi ni Hiraya, ang boses ay halos mawala na. Baka isipin na yung nababaliw lang ako, pero... Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag. Mula sa loob, kinuha niya ang basang tiket sa loto. At maingat na inilapag
sa ibabaw ng mesa ni Elon. Ito po, ito po ang katibayan. Tinitigan ni Alon ang tiket. Pagkatapos ay muli niyang itinuon ang kanyang tingin kay Hiraya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Nakita niya hindi ang kabaliwan, kundi ang purong takot at desperasyon ng isang taong na-corner at wala ng matakbuhan. Tumayo si Alon, lumakad patungo sa bintana at tumingin sa labas. Sa madilim na syudad na binubuhusan ng ulan, ilang sandali siyang hindi nagsalita. Para kay Hiraya, ang bawat segundong lumilipas ay isang walang hanggan. Ito na yon. Itataboy na siya nito. Ngunit nang humarap muli si Elon sa kanya, ang nakita niya sa mukha nito ay hindi pagdududa, kundi isang matibay na desisyon. Lumapit ito pabalik sa mesa, umupo, at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi ka nag-iisa sa laban na to," sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. "Tutulungan kita." Mula sa kinauupuan niya sa kanyang desk, pinagmasdan ni Alon si Hiraya, ang babaeng dumating sa kanyang opisina na parang isang basang sisiw. Takot, nanginginig, at nawawalan ng pag-asa ay unti-unti nang nagpapakita ng naiibang katatagan. Nakaupo ito ngayon sa sofa, balot sa isang makapal na kumot na kinuha niya mula sa kanyang sasakyan at humihigop ng mainit na tsa. Ang panginginig ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito, sa kabila ng pamumula, ay mayroon ng kislap ng determinasyon. Isinara ni Alon ang pinto ng kanyang opisina. Dinala niya si Hiraya hindi sa isang hotel o motel na maaaring madaling matunton. Dinala niya ito sa isang maliit na condominium unit na pagmamay-ari niya. Isang lugar na bihira niyang gamitin at walang nakakaalam maliban sa kanya. Ito ang kanilang magiging ligtas na kanlungan. Ang kanilang war room. "Okay ka na ba?" Mahinahon niyang tanong. Tumango si Hiraya. "Medyo. Salamat po, attorney." "Alon. Tawagin mo akong Alon," sabi niya. Umupo sa silyang katapat nito. "Mula ngayon, hindi lang ako ang abogado mo. Magiging partner tayo sa laban na to." Kinuha niya ang isang legal pad at ballpen. "Hiraya, kailangan mong maintindihan ang sitwasyon. Ang kasong ito ay hindi simple. Ito ay mapanganib at komplikado." Ipinaliwanag niya. Una, ang tiket. Dahil kasal kayo ni Dante at walang prenuptial agreement sa ilalim ng batas, ang perang mapapanalunan mo ay ituturing na conjugal property o ari-ariang mag-asawa. Ibig sabihin, may karapatan siya sa kalahati niyan. Nakita ni Alon ang pagguhit ng gulat at galit sa mukha ni Hiraya. "Kalahati? Matapos niyang planuhing patayin ako?" Dito papasok ang pangalawang punto. Patuloy ni Alon, ang krimen na pinaplano nila, ang problema, Hiraya, narinig mo lang. Wala tayong matibay na ebidensya maliban sa salaysay mo. Sa korte, ang salita mo laban sa salita nila. At gagawin ni Dante ang lahat para palabasin kang sinungaling o mas masahol pa, isang baliw. Hinawakan ni Hiraya ng mahigpit ang tasa ng tsa. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namuti. Ngunit sa halip na umiyak, tumingin ito ng diretso sa kanya. "Anong gagawin natin, Elon?" Humanga si Alon sa pagbabago. Ang takot ay napapalitan na ng tapang. Ang unang hakbang ay isecure ang pera. Bukas na bukas, pupunta tayo sa bangko, magbubukas ka ng bagong account sa pangalan mo lang, at maglalabas tayo ng affidavit of sole ownership na nagsasabing ang perang ipinambili ng tiket ay galing sa personal mong pondo at hindi sa inyong pinagsamahan. Mahinang argumento, pero panimula na. Pagkatapos, kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil niya at ang masamang intensyon niya sa'yo. "Handa akong gawin ang lahat," matatag na sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Tumango si Alon. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang labi.
Magaling. Dahil sa mga susunod na araw, kailangan mong maging mas matalino, mas matapang, at mas tuso kaysa sa kanila. Samantala, sa bahay ng mga Alcantara, ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagbagsak ng isang vase sa sahig. Nasaan siya? Sigaw ni Dante, sinasabunutan ng sariling buhok sa pagkabigo. Hinahanap ko na sa buong bahay. Wala ang passport niya, wala ang mga alahas niya, at wala rin ang tiket. Si Dalisay, na kanina papalakad-lakad, ay huminto at hinarap si Dante ng may nanlilisik na mga mata. Bobo ka kasi. Bakit mo hinayaang mag-isa matapos mong sabihin ang mga yon kanina? Malamang narinig niya tayo. Paano ko malalaman? Akala ko nasa kwarto lang siya nag-iiyak. Depensa ni Dante. Ang problema ngayon, anong gagawin natin? 335 million, Lisa. Iyon na ang sagot sa lahat ng utang ko. Iyon na ang buhay natin. Huminahon ka nga. Sigaw pabalik ni Dalisay. Pero ang sarili niyang boses ay puno ng pagpapanik. Nag-isip siya ng mabilis. Ang utak niya ay gumagana sa gitna ng krisis. Okay. Mag-isip tayo. Si Hiraya, mahina yon. Tanga. Pero hindi siya marunong mag-isa. Siguradong may pupuntahan siyang kakilala. Tinawagan ko na ang mga pinsan niya. Wala raw, sabi ni Dante. Baka mamaya, pumunta na yon sa lotto office at kunin ang pera. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang biglang lumitaw sa mga labi ni Dalisay. Hindi niya gagawin yon. Hindi pa. Dahil takot siya. At yon ang gagamitin natin. Tumingin siya kay Dante. Makinig kang mabuti. Ito ang gagawin mo. Tatawagan mo lahat ng kaibigan niya, lahat ng kamag-anak niya. Umiyak ka. Magpakita ka ng pag-aalala. Sabihin mong bigla na lang siyang nawala at nag-aalala ka kasi depressed siya nitong mga nakaraang araw dahil sa nanay niya. Anong maitutulong niyan? Naguguluhang tanong ni Dante. Ito ay para itanim sa isip ng lahat na wala siya sa tamang pag-iisip. Paliwanag ni Dalisay, ang bawat salita ay may kamandag. Pagkatapos, bukas ng umaga, pumunta ka sa pulis. Mag-report ka na nawawala ang asawa mo. Pagkatapos, i-post mo sa social media. Isang madamdaming post. Larawan ninyong dalawa. Humingi ka ng tulong sa publiko. Gawin mo ang sarili mo na isang kaawa-awang asawa na desperadong mahanap ang kanyang minamahal. Para saan? Para kapag lumabas siya, siya ang magmumukhang masama. Isang asawang takas, o mas maganda, isang asawang baliw. Kapag kinuha niya ang pera, madali na nating makukwestiyon ang kanyang mental capacity. Sino ang paniniwalaan ng mga tao, Dante? Ang isang ulirang asawa na nag-aalala o ang isang baliw na asawang bigla na lang tumakas, dala ang milyon-milyon? Biglang nagliwanag ang mukha ni Dante. Ang pagpapanik ay napalitan ng masamang paghanga. Ang talino mo talaga, mahal. Ngumisi si Dalisay. Kaya simulan mo na. Gawin mong pinakanakakaawang pag-arte sa buong buhay mo. Sa kondominium, kakatapos lang ni Alon na ayusin ang pansamantalang tulugan para kay Hiraya nang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa isang kasamahan sa propesyon. Hello, Fred. Sagot niya. Alon, pasensya na sa abala, sabi ng nasa kabilang linya. May kliyente kasing dumating dito sa presinto. Baka may koneksyon sa'yo since hawak mo ang kaso ng lupa ng nanay niya noon. Si Dante Ramos. Agad na naging alerto si Alon. Sumenya siya kay Hiraya na manahimik. Anong tungkol sa kanya? Nandito siya ngayon. Nagre-report. Nawawala raw ang asawa niya, si Hiraya Alcantara. Napahigpit ang hawak ni Alon sa telepono. Nagsimula na sila. Ang bilis nila. May idinagdag pa siya sa report niya, Alon. Patuloy ng kausap. Ayon sa kanya, nawawala ang asawa niya at posibleng nasa isang unstable mental state. Kinabukasan,
Ang katahimikan sa loob ng condominium unit ay binasag ng isang pangalan, Dante Ramos. Hindi dahil sa isang tawag o isang pagkatok, kundi dahil ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Inabot ni Alon ang kanyang cellphone kay Hiraya. Kailangan mong makita to. Kailangan mong maging handa. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang tinatanggap ang telepono. Sa screen, bumungad sa kanya ang isang post sa social media. Isang litrato nila ni Dante noong araw ng kanilang kasal. Masaya, nakangiti, tila perpekto. Ngunit ang caption sa ilalim nito ang nagpadugo sa kanyang puso at nagpaalab sa kanyang galit. Mahal ko, Hiraya, nasaan ka na? Umuwi ka na. Pakiusap. Nag-aalala ako ng sobra kung ano man ang pinagdadaanan mo dahil sa sakit ng iyong ina. Nandito lang ako. Haharapin natin to ng magkasama. Hindi ko kaya nang wala ka. Pakiusap. Tulungan niyo po akong mahanap ang asawa ko. May kasama itong libu-libong shares at mga komento. Kawawa naman si Sir Dante. Sana mahanap na si Mrs. Depression is real. Praying for your wife, sir. Ang ahas ng asawa. Iniwan yung ganyang kabait na mister. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Tawang walang saya, puno ng sakit at pang-uyam. Ang galing! Ang galing niyang umarte. Naramdaman niya ang pagnanais na ibato ang cellphone sa pader na sumigaw at sabihin sa buong mundo ang katotohanan. Huwag kang mag-react, Hiraya. Ito mismo ang gusto niya. Mahinahong sabi ni Alon na tila nababasa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Gusto kanyang galitin, gusto kanyang palabasin para siya ang magmukhang biktima at ikaw ang kontrabida na wala sa katinuan. Pero kasinungalingan ng lahat ng ito. Giit ni Hiraya, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Alam ko, sabi ni Alon, umupo sa tapat niya. At gagamitin natin ang mga kasinungalingan niya laban sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan mong maging kalmado. Kailangan mong pag-aralan ang bawat galaw niya. Kapag dumating ang panahon na haharapin mo siya, kailangan mong magsuot ng sarili mong maskara. Pinaliwanag ni Alon ang kanilang susunod na plano kung paano nila haharapin ang publiko. Tinuruan niya si Hiraya kung anong mga salita ang dapat niyang bitawan, kung paano kontrolin ang kanyang emosyon, kung paano ipakita ang tamang dami ng kalituhan at takot nang hindi nagmumukhang guilty o baliw. Ang bawat sandali ay nagiging isang ensayo para sa pinakamalaking pag-arte ng kanyang buhay. Habang sila'y nag-uusap, tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang numero ng kanyang pinsan na si Lia, isa sa iilang kamag-anak na tunay niyang pinagkakatiwalaan. Sumenya si Alon na sagutin ito at i-loudspeaker. Hira, nasaan ka? Nakita mo ba ang post ni Kuya Dante? Nag-aalala kami sa'yo. Bungad ni Lia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pinsan, okay lang ako. Sagot ni Hiraya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Makinig ka. Wala akong maraming oras para magpaliwanag. Pero huwag kang maniniwala sa kahit anong sasabihin ni Dante. Pakiusap. May masamang nangyayari. Ano? Pero, kararating lang dito ni Dalisay kanina. Umiiyak din siya. Nag-aalala sa'yo. Tinatanong niya kami kung may nasabi ka ba sa amin. Kung may problema ba kayo ni Kuya Dante. Kung madalas ka raw bang tulala o malungkot nitong huli. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang ahas. Kumikilos na rin pala ito. Si Dalisay, ang nagbabalat kayong kaibigan, ay personal na nagtatanim ng lason sa isipan ng kanyang pamilya. Lia, pakiusap. Kailangan ko ng pabor, sabi ni Hiraya. Ang boses ay seryoso na. Huwag kang magpahalata na nakausap mo ako. Makinig ka lang sa kanila. Itala mo sa isip mo ang lahat ng kanilang sinasabi. At kahit anong mangyari, huwag mong sasabihin kahit kanino na tumawag ako. Magtiwala ka sa akin, pinsan.
Nag-alinlangan si Leah sa kabilang linya, ngunit sa huli ay pumayag din. Sige Hira, mag-iingat ka. Pagkababa ng telepono, napatingin si Hiraya kay Alon. Nakikita mo na, nagtutulungan talaga sila. Ngunit bago pa man makasagot si Alon, muling tumunog ang telepono ni Hiraya. Si Leah ulit. Ang boses nito ngayon ay hindi na lang nag-aalala. Puno na ito ng pagpapanik. Hira! Hira, may naalala ako. Si Dalisay. Pag-alis niya kanina, nakita ko siyang lumabas mula sa luma mong kwarto sa bahay ni Tia. At may hawak siyang isang maliit na notebook. Yung luma mong diary. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang lumang diary noong high school. Isang aklat na puno ng mga madramang tula, mga kabataang hinaing, mga isinulat na saloobin tungkol sa kalungkutan at pag-iisa. Mga salitang madaling baluktutin, mga salitang maaaring gamitin bilang ebidensya ng isang isipang matagal ng hindi matatag. Ngayon, ang maskara ni Dante ay hindi na lang isang post sa social media. Mayroon na itong matibay na pundasyon na itinatayo ni Dalisay gamit ang mga salita mula mismo sa kanyang nakaraan ang balita tungkol sa kanyang diary ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Tila babawat daan palabas ay isinasasara ni Dante at Dalisay. Ginagamit nila ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang pagkatao, laban sa kanya. Sa isang sandali, naramdaman niya ang paghina ng loob. Paano siya lalaban kung ang mismong mga salita niya noon ay gagamitin para sirain siya ngayon? Upang ilayo ang isip sa gumugulong panganib, sinubukan niyang ayusin ang iilang gamit na nadala niya mula sa kanilang bahay. Isang lumang damit, ilang mga papeles, at isang maliit, parihabang kahon na gawa sa kahoy, isang bagay na halos nakalimutan na niya. Ito ang kahon ng mga alaala ng kanyang ina. Dala-dala niya ito mula pa noong dalaga siya, isang baul ng maliliit na bagay na may malalaking kahulugan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Sa loob, nakita niya ang mga sulat na isinulat ng kanyang ina sa kanyang kabagayan ngunit malinis na sulat kamay. Kinuha niya ang isa, isang maikling liham na ipinadala nito noong nasa college siya at umuuwi lang tuwing weekend. Anak, kumain ka sa tamang oras ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo dyan. Lagi mong tatandaan na kahit malayo ka, kasama mo lagi ang pagmamahal ni nanay. Ipinagmamalaki kita. Isa pa, noong unang beses siyang nabigo sa pag-ibig. Normal lang masaktan, Hiraya. Ang mahalaga, matuto kang bumangon. Ang puso, kahit gaano kadurog, laging nahahanap ang paraan para muling mabuo. Isa-isa niyang binasa ang mga sulat. Ang bawat salita ay isang yakap mula sa nakaraan. Ang bawat pangungusap ay isang patunay ng walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Dito, sa gitna ng kanyang kalungkutan at takot, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng mga sulat, may isang lumang litrato nila. Siya noong bata pa, nakakandong sa kanyang ina. At sa likod ng litrato, may nakatuping isang pahina mula sa isang lumang kalendaryo. Dahil sa pagtataka, kinuha niya ito at ibinuklat. Ito ay isang pahina mula sa kalendaryo ng taon kung kailan siya ipinanganak. At sa pahinang iyon, isang petsa ang malinaw na nakabilog ng pulang tinta. Ang kanyang kaarawan. Napangiti si Hiraya. Marahil ay itinago ito ng kanyang ina bilang isang munting alaala. Akma na sana niyang itatabi ito muli nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang paraan kung paano nakabilog ang petsa at ang mga numero, isang biglaang kaba ang kanyang naramdaman.
Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang tiket sa loto. Maingat niya itong inilatag sa mesa, sa tabi ng lumang pahina ng kalendaryo. Tinitigan niya ang mga numero sa tiket. 08, 21, 19, 85. Pagkatapos ay tinitigan niya ang nakabilog na petsa sa kalendaryo. Ang kanyang kaarawan. Kumuha siya ng ballpen at isang piraso ng papel. Isinulat niya ang kanyang petsa ng kapanganakan sa numerical na format. Ang araw, 08 ang buwan, 21 ang taon, 1985. Hindi. Kinuha ang huling dalawang numero ng taon at ang unang dalawa, 1985. Pinagdugtong-dugtong niya. Oid, 21, 1985. Tugma, bawat numero. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi ito isang ordinaryong tiket. Hindi ito isang random na pagpili ng numero. Ang mga numerong ito ay siya. Ang kanyang buong pagkatao, isinulat sa isang tiket. Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, sa mga huling araw nito sa ospital, palaging sinasabi, "Anak, may inihanda ako para sa'yo. Isang bagay na magbabago ng buhay mo." Akala ni Hiraya ay isa lamang itong paglalambing o bunga ng mga gamot. Hindi pala. Ito pala iyon, ang kanyang ina. Sa gitna ng sarili nitong sakit at paghihirap, ay ginamit ang natitira nitong lakas at pera para bilhan siya ng isang tiket. Isang tiket na naglalaman ng kanyang kaarawan. Isang tiket na simbolo ng buhay na ibinigay nito sa kanya. Isang pusta sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang mga luha na bumuhos mula sa mga mata ni Hiraya ay hindi na luha ng takot o kalungkutan. Ito ay mga luha ng nag-uumapaw na pagmamahal, pasasalamat, at isang bagong tuklas na lakas. Ang 335 million pesos ay hindi na lamang pera. Hindi na ito isang premyo. Ito ay isang sagradong habilin. Ang huling pamana ng kanyang ina. Ang huling patunay ng pag-ibig nito. At walang sinuman, lalo na si Dante, ang may karapatang dungisan o angkinin ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Isang matigas at desididong galaw. Tumayo siya at sa kanyang pagtayo, tila may isang bagong Hiraya ang isinilang. Ang babaeng mahina at matatakutin ay naiwan sa sahig, kasama ng mga nagkalat na piraso ng kanyang nadurog na puso. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang anak na may misyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Alon. "Alon," sabi niya pagkasagot nito. Ang boses niya ay ganap na nagbago. Wala na ang panginginig, wala na ang pag-aalinlangan. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. Hindi na ito tungkol sa pera, Alon. Laban ito para sa nanay ko. May nagbago kay Hiraya. Ito ang unang pumasok sa isip ni Alon habang pinagmamasdan niya ito mula sa kabilang panig ng mesa. Mula nang matuklasan niya ang totoong kwento sa likod ng tiket sa loto, tila isang apoy ang nabuhay sa loob nito. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang biktimang naghahanap ng kanlungan. Isa na siyang mandirigmang naghahanda para sa laban. Ang tawag niya kagabi, ang mga salitang laban ito para sa nanay ko, ay patuloy na umuulit sa isipan ni Alon. Hindi na ito isang simpleng kaso. Isa na itong krusada. At bilang kanyang abogado at kakampi, kailangan niyang siguraduhin na handa sila sa lahat ng posibleng panganib. Ang pag-arte ni Dante bilang mapagmahal na asawa ay isang bagay. Pero alam ni Alon na sa likod ng maskarang yon ay may mas malalim at mas maduming sikreto. Kinagabihan, habang sinisigurado niyang ligtas si Hiraya sa loob ng condominium, tahimik na lumabas si Alon. Nagtungo siya sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang bar sa Maynila, isang lugar na malayo sa kanyang malinis na opisina.
Dito niya kakausapin ang isang impormante, isang dating kliyente na may malaking utang na loob sa kanya. Attorney, bati ng lalaking nakasandal sa pader. Ang mukha ay natatakpan ng anino mula sa kanyang sombrero. Salamat sa pagdating, Rico, sabi ni Elon. Inabot ang isang sobre. May impormasyon ka na ba para sa akin? Dante Ramos, umpisa ni Rico. Ang boses ay mahina at maingat. Malaki ang lubog niyan, attorney. Hindi lang sa kasino. May mga utang din siya sa mga loan shark. Malalaking tao. Ang pinakamalaki niyang utang ay sa isang grupo na pinamumunuan ng isang kilala sa pangalang Bulldog. Gaano kalaki? Tanong ni Alon. Sapat para ipahanap ang kaluluwa mo, sagot ni Rico. Milyon-milyon, attorney, at palaki ng palaki ang interes. Ang balita ko, binigyan na siya ng huling palugit. Kung hindi siya makakabayad sa loob ng isang linggo, hindi lang tuhod niya ang babaliin ng mga yon. Mas malala pa sa inaakala ni Alon. Ang desperasyon ni Dante ay hindi lang dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa takot. Ito ay isang bagay ng buhay o kamatayan. Sa loob ng kanyang mamahaling kotse na malapit ng bawiin ng bangko, hindi mapakali si Dante. Kanina pa siya tinitingnan ng mga mensahe sa kanyang telepono. Mga mensaheng hindi mula sa mga nag-aalalang kaibigan, kundi mga banta. Nasaan na ang pera namin, Ramos? Masarap pa ba ang tulog mo? Isang linggo. Bigla. Isang malakas na katok sa bintana ng kanyang sasakyan ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Sa labas, dalawang malalaking lalaki ang nakatayo. Ang mga mukha ay walang emosyon. Walang pagpipilian, nanginginig na binuksan ni Dante ang pinto. Pumasok ang isa sa kanila sa passenger seat, dala ang amoy ng sigarilyo at panganib. Boss Dante, sabi nito sa isang mapanuyang tono. Kamusta na ang paghahanap sa misis mo? Nakakaantig ang post mo sa social media. Artistahin ka pala. Kakailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Utal ni Dante. Wala nang panahon, sabi ng lalaki. Biglang hinawakan ng mahigpit ang panga ni Dante. Ang mga daliri nito ay parang bakal. Narinig ni Bulldog ang balita. Nanalo raw ng malaki si Mrs. Baka naman pwedeng ipahiram mo muna sa amin ang napanalunan niya. Pambayad utang lang. Wala pa sa akin ang pera. Hindi ko pa siya nahahanap. Well, mas mabuti sigurong bilisan mo ang paghahanap, sabi ng lalaki, lalong humigpit ang hawak. Dahil kung hindi mo siya mahanap, kami ang hahanap sa'yo. At kapag kami ang nakahanap sa'yo, Dante, hindi ka na namin pakakawalan. Naiintindihan mo? Binitiwan nito ang kanyang panga nang may kasamang tulak. Isang linggo, Ramos, magsimula ka ng magdasal. Lumabas ang dalawang lalaki, naglaho sa dilim at naiwan si Dante sa loob ng kotse, nanginginig, pinagpapawisan at mas desperado kaysa kailanman. Pagbalik ni Alon sa condominium, nadatnan niyang nagbabasa si Hiraya. Ngunit sa pagpasok niya, agad nitong naramdaman ang bigat na dala niya. May problema ba, Alon? Tanong nito. Huminga ng malalim si Elon. Hiraya, kailangan mong malaman. Ang sitwasyon, mas naging komplikado. Inilatag niya ang lahat ng nalaman niya mula kay Rico, ang tungkol sa malaking utang ni Dante sa mga loan shark, ang mga banta sa buhay nito, at ang katotohanang hindi na lang si Dante at Dalisay ang kalaban ni pamo nila. Ngayon, may mga anino nang gumagalaw sa paligid, mga aninong mas mapanganib at walang pakialam sa batas. Pinakinggan ni Hiraya ang bawat salita ni Alon. Hindi ito kumurap, hindi ito nagpakita ng takot. Ang nakita ni Alon sa mga mata nito ay isang malamig na apoy. Kaya pala, bulong ni Hiraya, kaya pala ganoon na lang ang pagmamadali niyang makuha ang pera. Hindi lang para sa kanila ni Dalisay, para iligtas ang sarili niyang balat. Inaasahan ni Alon na matatakot si Hiraya, na mag-aalala ito
para sa kanilang kaligtasan. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ay ganap na ikinagulat niya. Tumingin si Hiraya nang diretso sa kanyang mga mata. Ang boses ay matatag at puno ng isang nakakagulat na talino. Kung ganoon, Alon, gamitin natin ang mga utang niya laban sa kanya. Natigilan si Elon. Anong ibig mong sabihin? Desperado siya, di ba? Takot siya sa mga pinagkakautangan niya. Paano kung bigyan natin ang mga yon ng dahilan para mas lalo siyang katakutan? Paano kung malaman nila na may paraan para makuha ang pera, pero si Dante mismo ang nagiging hadlang? Isang plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Hiraya. Isang planong mapanganib, tuso, at napakatalino. Bago pa man makasagot si Alon, isang malakas at mabigat na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng kanilang unit. Nagkatinginan sila, parehong nanlamig. Hindi nila inaasahan ang sinumang bisita. Dahan-dahang lumapit si Alon sa pinto at sumilip sa peephole. Sa labas, isang malaking lalaki na hindi niya kilala ang nakatayo. Ang muka ay seryoso at naghahanap. At sa likod nito, may dalawa pa. Ang lalaki ay kumatok muli, mas malakas ngayon. Si Attorney Alon David ba ang nandyan? Tanong ng boses mula sa labas. Isang boses na magalang ngunit may diin ng bakal. Pinapasabi ni Bulldog, gusto ka raw niyang makausap. Ang malalakas na katok sa pinto ay parang martilyo sa dibdib ni Hiraya. Nagkatinginan sila ni Alon, isang mabilis na pagpapalitan ng tingin na puno ng pangamba at hindi sinasabing mga tanong. Nahuli na ba sila? Kalmado ngunit mabilis, sumenya si Alon kay Hiraya na pumunta sa kabilang kwarto at huwag gagawa ng anumang ingay. Sumunod si Hiraya. Ang puso niya'y dumadagundong sa bawat hakbang. Isinara niya ang pinto. Nag-iwan lang ng kaunting siwang para makinig. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. Attorney Alon David? Ang boses mula sa labas ay magalang, ngunit mabigat at may awtoridad. Ako nga, ano-oning maipaglilingkod ko sa inyo? Boses ni Alon, matatag, walang bakas ng takot. Professional? Pinapasabi po ni Bulldog, sabi ng lalaki. Nalaman niyang kayo ang abogado ni Mrs. Hiraya Alcantara. Gusto lang niyang iparating na bukas siya sa isang mapayapang negosasyon. Interesado lang siya sa kung ano ang nararapat sa kanya mula sa utang ni Ginoong Ramos. Ayaw niya ng gulo. Narinig ni Hiraya ang mahinang pagtawa ni Alon. Pakisabi kay Bulldog na ang kliyente ko ay sumusunod sa batas. Kung ang kliyente niya na si Ginoong Ramos ay may mga obligasyon, dapat niyang harapin ang mga iyon ng personal. Wala kaming kinalaman dyan. Nauunawaan namin, attorney, sabi ng lalaki. Pero para maging malinaw lang po ang lahat, ang pera ang ugat ng lahat ng ito. Kapag nakuha na ng kliyente ninyo ang pera, umaasa si Bulldog na magiging kooperatibo ang lahat para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Magandang gabi. Narinig ni Hiraya ang pagsara ng pinto. Ilang sandali ng katahimikan bago lumabas si Alon. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may bagong kislap ng ideya sa kanyang mga mata. Gaya ng sinabi mo kagabi, Hiraya, sabi ni Alon, gagamitin natin ang mga utang niya laban sa kanya. At ngayon, nagbigay na sila ng paraan. Kailangan nating palabasin na gusto mo nang makuha ang pera, pero si Dante ang nagpapatagal. Kailangan nating ipakita sa kanila na si Dante ang problema. Kinabukasan, ang condominium unit ay naging isang rehearsal studio. Nakatayo si Hiraya sa harap ng malaking salamin sa kwarto. Tinititigan niya ang sarili niyang refleksyon. Ngunit ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang bagong Hiraya na puno ng determinasyon. Kailangan niyang hanapin ulit ang luma. Ang Hirayang mahina, matatakutin, at sunod-sunuran. Hindi mali, sabi ni Alon na nakatayo sa likod niya. Ang mga mata mo,
Masyadong matapang. Kailangan mong ipakita ang pagkalito, ang takot. Alalahanin mo ang naramdaman mo noong gabing tumakas ka. Yun ang kailangan nilang makita. Pumikit si Hiraya. Huminga siya ng malalim at muling inalala ang gabing iyon. Ang lamig, ang sakit, ang pakiramdam na nag-iisa siya sa buong mundo. Pagdilat niya, ang apoy sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang basag at nawawalang tingin. Ganyan, sabi ni Alon. Hawakan mo yan. Ang araw ng pagkikita ay dumating. Sa opisina ng loto, ang hangin ay halos hinihiwa sa tensyon. Naunang dumating si Dante, suot ang kanyang maskara ng pag-aalala. Nang pumasok si Hiraya, kasama si Alon sa kanyang tabi, agad siyang sinalubong ni Dante. Mahal ko, sabi ni Dante. Akmang yayakapin siya. Ngunit mabilis na humarang si Alon. Mr. Ramos, narito tayo para sa isang opisyal na usapin. Mas mabuting panatilihin nating propesyonal ang lahat. Si Hiraya, gaya ng kanilang pinag-ensayuhan, ay bahagyang nagtago sa likod ni Alon na para bang isang batang takot sa sarili nitong asawa. Sa loob ng meeting room, nagsimula ang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Alon na dahil sa kasalukuyang emosyonal na kalagayan ni Hiraya, siya bilang abogado ang gagabay sa lahat ng proseso. Siyempre, mabilis na sabi ni Dante, umaarte na puno ng pag-unawa. Ang kapakanan lang ng asawa ko ang iniisip ko. Inilatag ni Alon ang isang set ng mga dokumento sa mesa. Ito ay isang special power of attorney dahil ayaw ni Hiraya na humawak ng anumang papeles sa ngayon, pinapahintulutan ka nitong simulan ang proseso ng pag-claim ng premyo sa ngalan niya. Pero, diin ni Alon, lahat ng pondo ay direktang mapupunta sa isang bagong trust account na si Hiraya lamang ang may kontrol at bawat transaksyon ay mangangailangan ng aking personal na pagsang-ayon. Kinuha ni Dante ang mga dokumento. Ang mga mata niya ay kumikinang sa pananabik. Sa sobrang pagtuon niya sa mga salitang power of attorney, hindi na niya pinansin ang mga fine print, ang mga clause na isiningit ni Alon na naglilimita sa kanyang kapangyarihan at nagpapatibay sa kontrol ni Hiraya. Walang problema, sabi ni Dante nang may malapad ng ngiti. Kinuha niya ang ballpen at may kumpiyansang pumirma sa bawat pahina. Ang bawat pirma ay parang isang paghukay sa sarili niyang libingan. Pagkatapos ng pagpupulong, habang naglalakad sila sa pasilyo, sinadya ni Dante na makalapit kay Hiraya. Mahal, bulong nito, ang boses ay puno ng huwad na paglalambing. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Para sa atin to. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis tayo, magbabakasyon. Tayong dalawa lang. Hindi umimik si Hiraya. Tumangulang siya ng bahagya, ang mga matay nakatungo sa sahig. Ngunit sa loob ng kanyang bag, ang kanyang cellphone ay tahimik na nagre-record. Bawat matamis na salita, bawat mapanlinlang na pangako ay nakukulong sa digital na format. Nang makasakay na sila sa kotse ni Alon, doon lang muling nakahinga si Hiraya. Nanginginig pa rin siya, hindi lang sa takot, kundi sa galit at pandidiri. Nakuha natin, sabi ni Alon. Nakuha natin ang unang ebidensya. Sa kabilang dako ng syudad, masayang-masaya na ibinalita ni Dante kay Dalisay ang nangyari. Nasa atin na ang kontrol, mahal. Pumirma siya. Napaniwala ko siya na ako pa rin ang kakampi niya. Pagmamayabang ni Dante habang umiinom ng mamahaling alak. Si Dalisay ay nakaupo sa sofa, ang mga labi ay nakanguso sa pag-iisip. Hindi siya kasing saya ni Dante. May kung anong bumabagabag sa kanya. Masyadong naging madali, Dante, sabi niya. Ang mga mata ay naniningkit. Ang Hiraya na tumakas sa gitna ng gabi ay hindi basta-basta susuko ng ganyan. May mali. Ano ka ba? Takot lang yon. At isa pa, nandoon ang bago niyang abogado. Anong magagawa niya? Tumingin si Dalisay kay Dante, ang mga mata ay seryoso.
Hindi ko alam, pero may kutob ako. Yung tingin niya kanina, oh, takot siya. Pero sa likod ng takot na yon, may nakita akong iba. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Ano? Inis na tanong ni Dante. Hindi ko alam kung ano, sagot ni Dalisay. Pero hindi yon ang tingin ng isang taong talunan. Hindi yon ang Hiraya na kilala ko. Mag-ingat ka, Dante. Baka ang bitag na inilatag mo para sa kanya ay siya pala ang naglatag para sa'yo. Ang mga araw na lumipas sa loob ng condominium unit ay may sariling ritmo. Sa umaga, sila ay abala sa pagpaplano, pag-aaral ng mga posibleng legal na hakbang, at pag-eensayo para sa mga susunod na kabanata ng kanilang laban. Ngunit sa paglubog ng araw, kapag ang katahimikan na ang naghahari, doon lumalabas ang mga anino. Isang gabi, nagising si Alon sa isang mahinang tunog mula sa kabilang kwarto. Isang impit na iyak, isang pangalan na paulit-ulit na binubulong sa gitna ng isang masamang panaginip. Dante, huwag, huwag. Dahan-dahan siyang bumangon at maingat na sinilip ang pinto ng kwarto ni Hiraya. Sa dilim, naaninag niya ang anyo nito sa kama. Pabiling-biling. Ang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kumot. Ang muka ay basa ng luha at pawis. Binabangungot ito. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit nang marinig niyang muli ang pangalan ni Dante, na may kasamang panginginig ng takot, hindi na siya nag-alinlangan. Pumasok siya sa kwarto. Hiraya! Mahina niyang tawag. Umupo sa gilid ng kama. Maingat na hindi ito didiitan. Hiraya! Gising! Isang malakas na pagmulat ng mata ang ginawa ni Hiraya. Umupo ito ng biglaan, humihingal, ang mga matay ligaw at puno ng takot. Nang makita niya si Alon, ang takot ay napalitan ng hiya. Papasensya na, sabi nito. Pinupunasan ang mga luha. Napanaginipan ko na naman. Hindi na nito kailangang tapusin. Alam na ni Alon. Inabutan niya ito ng isang basong tubig na laging nakahanda sa tabi ng kama nito. Okay lang. Ligtas ka dito. Hindi ka niya masasaktan dito. Ang mga salitang yon, simple ngunit puno ng katiyakan, ay tila isang kumot na bumalot sa nanginginig na puso ni Hiraya. Tumango ito, humigop ng tubig, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Alon. Bumalik si Alon sa sala, ngunit hindi na siya dinalaw ng antok. Habang nakatingin sa mahimbing ng natutulog na si Hiraya, bumalik sa kanya ang isang anino mula sa sarili niyang nakaraan. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Isa pa lamang siyang batang abogado. Pununo ng idealismo at pangarap. Nakilala niya si Isabel, isang babaeng maganda, kaakit-akit, at tila laging biktima ng mundo. Nahulog siya rito, hindi lang ang kanyang puso, kundi ang kanyang buong tiwala. Ipinagtanggol niya ito sa isang kaso ng estafa. Naniwalang ito'y na-frame up lang. Ginamit niya ang lahat ng kanyang galing at talino para mapawalang sala ito at nagtagumpay siya. Ngunit 1 linggo matapos ang kaso, natuklasan niya ang katotohanan. Si Isabel pala talaga ang may kasalanan. Ginamit lang siya nito. Ang pag-iyak, ang mga kwento ng pagkaapi, lahat ay isang malaking pag-arte. Ang pinakamasakit pa, nalaman niyang habang sila, may iba pa itong mga lalaking niloloko gamit ang parehong kwento. Ang insidenteng yon ang pumatay sa idealismo ni Alon. Itinuro nito sa kanya na maging mapanuri, na huwag basta-basta magtiwala at isara ang kanyang puso sa anumang posibilidad ng pag-ibig. Naging magaling siyang abogado, ngunit naging isang lalaking siniko at malayo sa emosyon. Ngayon, habang pinagmamasdan niya si Hiraya, nakikita niya ang malaking pagkakaiba. Ang sakit ni Hiraya ay totoo. Ang kanyang mga luha ay dalisay. Ang kanyang katatagan ay hindi huwad.
At sa pagtulong niya rito, unti-unti, hindi niya namamalayan na ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula ng gumuho. Kinabukasan, isang kakaibang gaan ang namayani sa pagitan nila. Para bang ang pinagsaluhan nilang kahinaan kagabi ay nagdulot ng isang bagong antas ng pagkakaunawaan. Nagluto si Hiraya ng almusal, isang simpleng sinangag at itlog. Habang kumakain, sinubukan ni Alon na pagaanin ng pakiramdam. Alam mo ba, sabi niya, noong nasa law school ako, may professor kami na kapag nagsalita, kahit kape, napapatulog niya. Napatingin sa kanya si Hiraya, bahagyang nagulat sa biglaang pagkukwento. Ngumiti lang si Alon. At doon, sa gitna ng amoy ng kape at sinangag, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng unit na yon ang umalingaw-ngaw. Ang tawa ni Hiraya, hindi ito malakas, mahina lang, ngunit ito'y totoo at walang halong kaplastikan. Para kay Alon, ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa loob ng mahabang panahon. At sa sandaling iyon, alam niyang ang nararamdaman niya para sa babaeng ito ay higit pa sa tungkulin ng isang abogado. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mundo ni Dante ay malayo sa anumang gaan o saya. Ang isang linggong palugit ay malapit ng matapos. Ang mga banta ay mas nagiging madalas at mas personal. Ang kanyang desperasyon ay umaabot na sa sukdulan. Alam niyang hindi nagagana ang mga legal na maniobra. Masyadong matalino ang abogado ni Hiraya. Kailangan niya ng mas mabilis, mas direkta, at mas permanenteng solusyon. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar na kilala sa mga ilegal na transaksyon. Pumarada siya sa isang madilim na eskinita at hinintay ang isang taong kilala lang niya sa pangalang Anino. Ilang sandali pa, isang lalaking payat at may malalalim na mga mata ang lumapit sa bintana ng kanyang kotse. Anong kailangan natin, Boss Ramos? Tanong nito. Kailangan ko ng pampatulog, sabi ni Dante. Ang boses ay apurado. Yung pinakamalakas na meron ka. Yung walang lasa, walang amoy, at yung hindi basta-basta makikita sa autopsy. Ngumisi ang lalaki. May kamahalan ng request mo, boss. Walang problema sa bayad. Mabilis na sagot ni Dante. Inabot ang isang makapal na sobre ng pera. Basta siguraduhin mong epektibo. Kinuha ng lalaki ang pera at mula sa kanyang bulsa, inabot ang isang maliit na bote na walang marka. Isang patak para sa mahimbing na tulog. 3 patak para sa walang hanggang pagtulog. Ingat sa paggamit, boss. Umalis ang lalaki, naglaho pabalik sa dilim. Naiwan si Dante na hawak ang maliit na bote. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang alas. Sa condominium, pagkatapos ng isang araw na puno ng pag-asa, habang nag-aayos si Hiraya ng hapunan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Dante. Tumingin siya kay Alon na agad lumapit sa tabi niya. Sumenyas ito na i-loudspeaker. Sinagot ni Hiraya ang tawag. Hello? Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Dante. Ngunit hindi ito ang boses na galit o naninisi. Ito ay malambing. Isang boses na halos nakalimutan na niya. Ang boses na ginagamit nito noong nililigawan pa siya. Isang boses na ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang buong katawan. Mahal? Sabi nito. Ang bawat pantig ay puno ng huwad na pagsisisi. Miss na kita. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa tukso. Pero ikaw ang mahal ko. Naghanda ako ng hapunan. Dito sa bahay. Paborito mo. Pakiusap, Hiraya, umuwi ka na. Para makapag-usap tayo ng maayos. Para ayusin natin to. Ang imbitasyon ni Dante ay parang isang ahas na gumapang palabas ng telepono at pumulupot sa leeg ni Hiraya. Bawat matamis na salita ay may kamandag. Sa tabi niya, nakakunot ang noo ni Alon. Alam na ito na ang sandaling kanilang hinihintay at kinatatakutan. Ito na ang bitag.
Ano sa tingin mo? Tanong ni Hiraya kay Alon pagkababa ng telepono. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang halo ng galit at kaba. Gagawin na niya, mariing sabi ni Alon. Desperado na siya. Ito na ang huling pagtatangka niya. At kung papayag ka, kailangan nating maging mas handa kaysa sa kanya. Pupunta ako, desididong sabi ni Hiraya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktimang papasok sa lungga ng leon. Ako ang pain na maglalantad sa kanyang tunay na kulay. Ginugol nila ang buong maghapon sa paghahanda. Naglagay si Alon ng isang maliit na recording device sa damit ni Hiraya, isang high-tech na gamit na kayang sumagap ng malinaw na audio. Nag-ensayo sila ng paulit-ulit kung paano siya kikilos, kung ano ang kanyang sasabihin, at kung paano niya haharapin ang bawat posibleng senaryo. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano, ang pagpapalit ng mga baso. Tandaan mo, Hiraya, paulit-ulit na bilin ni Alon. Huwag kang iinom ng kahit anong hindi mo personal na binuksan o isinalin. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, habang nakatalikod siya, palitan mo ang baso mo ng basong inihanda mo. Ang mahalaga ay makuha natin sa recording ang pag-amin niya o ang pagtatangka niya. Kinagabihan, huminto ang sasakyan ni Alon, ilang kanto, mula sa bahay na minsan ay tinawag ni Hiraya na tahanan. Sigurado ka ba dito? Huling tanong ni Alon. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Hiraya sa kanya at sa pagkakataong yon, hinawakan niya ang kamay nito. Kasama kita, di ba? Tumango si Alon. Nandito lang ako sa labas, naghihintay. Isang sigaw mo lang, papasukin ko ang bahay na yan. Bumaba si Hiraya sa sasakyan at naglakad patungo sa pinto ng impyerno. Bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya, ang amoy ng paborito niyang adobo ang sumalubong sa kanya. Ang mesa ay maganda ang pagkakaayos, may kandila pa sa gitna. At naroon si Dante, nakangiti. Ang nangiting dati nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon nagdudulot ng pandidiri. Mabutit dumating ka, mahal, sabi nito. Lumapit para humalik ngunit umiwas si Hiraya. Mag-usap na tayo, Dante. Ano ba talaga ang gusto mo? Malamig na tanong ni Hiraya. Ayusin ang lahat, sabi ni Dante. Inalalayan siya papunta sa mesa. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayo ulit. Isinandalin siya ni Dante ng isang baso ng red wine. Para sa ating bagong simula. Kinuha ni Hiraya ang baso. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ito na. Nagkunwari siyang may narinig na ingay sa labas. Ano yon? Nang lumingon si Dante patungo sa bintana. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, ipinagpalit ni Hiraya ang kanyang baso sa isa pang basong may lamang juice na kinuha niya mula sa kanyang bag at itinago sa ilalim ng mesa. Nang humarap muli si Dante, itinaas ni Hiraya ang basong hawak niya. Sige, para sa bagong simula. Uminom siya ng bahagya mula sa baso. Samantala, si Dante ay uminom din mula sa sarili niyang baso. Ang mga matay hindi inaalis sa kanya. Naghihintay. Nag-usap sila. Mga salitang walang laman. Mga pangakong walang katotohanan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang umarte si Hiraya. Medyo nahihilo ako, Dante. Isang munting, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Baka napagod ka lang, mahal. Maupo ka lang dyan. Hindi, sabi ni Hiraya, tumayo. Kailangan nating pag-usapan ng ina ko, ang ginawa mo sa kanya. Dito nagbago ang lahat. Ang maskara ni Dante ay unti-unting natanggal. Ano na namang problema mo? Hindi ba't sabi ko ayos na? Kapag nakuha na natin ang pera, maipapagamot na natin siya sa pinakamagaling na ospital. Pera, pera, pera. Yan na lang ba ang mahalaga sa'yo? Sigaw ni Hiraya. Hinahayaan ang tunay na galit na lumabas. Oo, dahil ang pera ang magliligtas sa akin. Sa atin. Sigaw pabalik ni Dante.
Hindi mo alam kung gaano kalaki ang problema ko. Akala mo ba ganun lang kadali iyon? Yang nanay mo, pabigat lang siya. Palagi na lang siyang pabigat. Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Hiraya. Ang sakit ay napakalaki at sa isang iglap, nakalimutan niya ang plano. Ang galit at pighati ay umapaw. Wala kang karapatan. Humagulgol siya at sa sobrang galit kinuha niya ang plato sa mesa at ibinato sa sahig. Wala kang kwentang tao. Hinablot niya ang vase at ibinagsak din ito. Nagwala siya. Ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagwawala, hindi niya napansin ang nagbago sa mukha ni Dante. Ang pagkagulat ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig, kalkulado, at matagumpay ng ngiti. Tumigil si Hiraya nang mapansin niya ang ngiti ni Dante. Bakit ka nakangiti? Salamat sa performance, mahal, sabi ni Dante, ang boses ay puno ng tagumpay. Itinuro niya ang isang maliit na ilaw na kumikindat mula sa isang bookshelf sa sulok. Isang hidden camera. Ano? Ano yan? Ebidensya, sabi ni Dante. Ebidensya na wala ka sa tamang pag-iisip. Isang asawang nagwawala, naninira ng gamit. Sino ang maniniwala sa iyo ngayon? Lahat ng sinabi mo, lahat ng gagawin mo, madali ko nang maipapawalang bisa. Kukuha ako ng court order. Sasabihin ko na kailangan kitang protektahan mula sa sarili mo. At bilang mapagmahal mong asawa, ako ang mamamahala sa lahat ng ari-arian mo hanggang sa gumaling ka. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang bitag, hindi para sa kanya, para pala sa kanya. Ginamit ni Dante ang kanyang tunay na emosyon laban sa kanya. Pinukaw nito ang kanyang galit para makuha ang reaksyong gusto nito. Nahulog siya sa patibong. Kinabukasan, isang opisyal na sulat ang dumating sa opisina ni Alon. Isang court summons. Naghain si Dante Ramos ng petisyon para sa guardianship sa ari-arian ng kanyang asawa, si Hiraya Alcantara, dahil sa matinding emosyonal at mental na pagkabalisa nito, na may kalakip na video bilang ebidensya. Inabot ni Alon ang dokumento kay Hiraya. Ang mukha ni Hiraya ay nawalan ng kulay. Ang lahat ng tapang, lahat ng pag-asa na kanilang itinayo, ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya kay Alon. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Talo na tayo, Alon. Bulong niya. Ang boses ay basag. Talo na tayo. Talo na tayo, Alon. Talo na tayo. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa loob ng kwarto. Sinisira ang bawat hibla ng pag-asa na natitira kay Hiraya. Nakaupo siya sa sofa. Hawak ang court summons. Ang papel na tila hatol na sa kanyang kabiguan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang tingin ay blanko. Ito ang imahe ng isang taong sumuko na. Pinagmasdan siya ni Alon. Nakikita niya ang sakit, ang pagkadurog ng loob. Ngunit sa halip na damayan ito, sa kawalan ng pag-asa, huminga siya ng malalim. Lumakad siya patungo sa kanyang lamesa at may kinuha mula sa isang drawer, isang laptop. Hindi pa, Hiraya, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Hindi pa tayo talo. Inilapag niya ang laptop sa mesang nasa harapan ni Hiraya at may pinindot. Sa screen, lumabas ang video mula sa hidden camera ni Dante. Muli, nasaksihan ni Hiraya ang sarili niyang pagwawala, ang pagsigaw, ang pagbasag ng mga gamit. Napapikit siya, ayaw na itong makita. Tingnan mo, utos ni Alon. Nagpatuloy ang video. Ngunit pagkatapos ng huling pagbasag ng vase, hindi ito natapos. Nagpatuloy ito sa matagumpay na ngiti ni Dante at sa kanyang pagbubunyag. Ebidensya. Ebidensya na wala ka sa tamang pag-iisip. Ako ang mamamahala sa lahat ng ari-arian mo. Ang galing ng plano niya, di ba? Sabi ni Alon. Ngunit walang bahid ng paghanga sa kanyang boses. Pero may isang bagay siyang nakalimutan.
Ang isang magaling na plano ay dapat walang butas. May pinindot ulit si Alon. Isang bagong window ang bumukas sa tabi ng video ni Dante. Audio file. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Dante ang unang narinig. Matamis at mapanlinlang. Mahal, naghanda ako ng hapunan. Sinundan ito ng bawat salita, bawat kasinungalingan, bawat pangako. At pagkatapos, ang boses ni Hiraya. Wala kang karapatan. Wala kang kwentang tao. Ngunit sa audio recording mula sa device na suot ni Hiraya, mas malinaw ang lahat. Mas malinaw ang pambubuyo ni Dante. Ang kanyang mga masasakit na salita tungkol sa ina nito. Yang nanay mo, pabigat lang siya. Palagi na lang siyang pabigat. Pagkatapos ay ang matagumpay na pag-amin ni Dante. Ebidensya na wala ka sa tamang pag-iisip. Ang buong konteksto, ang buong katotohanan. Ang video niya ay nagpapakita ng reaksyon mo, Hiraya. Paliwanag ni Alon. Pero ang audio recording natin, ito ang nagpapakita ng dahilan. Ang kanyang video ay isang kwento. Ang ating audio ay ang katotohanan sa likod ng kwentong yon. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang tingin mula sa sahig patungo sa screen at pagkatapos ay kay Alon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang mga mata. Pero hindi lang yan ang barahan natin. Patuloy ni Alon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hello, Leah. Si Alon to. Oo, kasama ko siya. Pwede ka na bang pumunta ngayon? Ilang sandali pa, dumating ang pinsan ni Hiraya na si Leah. May dalang isang maliit na notebook. Ate Hira, sabi ni Leah, niyakap ang kanyang pinsan. Ito na, isinulat ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Dalisay. Ang mga tanong niya tungkol sa pagiging malungkot mo, ang mga suhestiyon niya na baka kailangan mo ng tulong. Ito ang patunay na matagal na nilang pinaplano na palabasin kang baliw. Inilapag ni Leah ang notebook sa mesa. Sa tabi ng laptop, ebidensya laban kay Dalisay. At may isa pa, sabi ni Alon, tila isang general na naglalatag ng kanyang mga tropa. Kinuha niya ang isa pang audio file, ang recording mula sa opisina ng loto. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Para sa atin to. Ang boses ni Dante, malinaw na nagpapakita ng intensyon na kontrolin ang pera. Inayos ni Alon ang lahat sa mesa. Ang video ni Dante, ang audio recording nila, ang testimonya ni Leah, ang recording mula sa Lotto office. Ito ang ating mga sandata, Hiraya, sabi ni Alon. Bawat isa sa kanila ay tila mahina. Ngunit kapag pinagsama-sama, bubuo sila ng isang kwentong hindi kayang pasinungalingan ng korte. Isang bagong lakas ang dumaloy sa katawan ni Hiraya. Tumayo siya, hindi na nakayuko. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na muli. Ano ang susunod na hakbang? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. Si Dante, gusto niyang maglaro sa harap ng publiko. Gusto niyang gamitin ang social media, ang opinyon ng mga tao. Kung ganoon, ibigay natin sa kanya ang gusto niya. Pero sa pagkakataong ito, tayo ang magdidikta ng palabas. Kinuha ni Alon ang kanyang telepono at nag-dial ng isa pang numero. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Hello, Bianca? Sabi ni Alon. Reporter ka pa rin ba sa ABS-CBN? Magaling. Mayroon akong isang malaking kwento para sa'yo. Isang kwentong magugustuhan ng buong Pilipinas. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, nagdiriwang sina Dante at Dalisay. Isang tagay para sa tagumpay, sabi ni Dante. Itinaas ang kanyang baso ng champagne. Sa loob ng ilang araw, maglalabas na ng desisyon ng korte at ang 3 million ay magiging atin na, mahal. Ngumiti si Dalisay, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang wala nang gagawin ng abogadong yon?
Ano pa ang magagawa niya? Pagmamayabang ni Dante. Nasa atin ang pinakamatibay na ebidensya. Tapos na ang laro. Panalo na tayo. Upang patunayan ang kanyang punto, nagpasya si Dante na gawin ang kanyang huling pinakaaroganteng hakbang. Tumawag siya sa kanyang PR contact. Mag-set ka ng isang press conference bukas. Utos niya. Gusto kong linawin sa publiko ang kalagayan ng aking asawa. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako nag-aalala para sa kanya. Pero sir, sigurado po ba kayo? Nag-aalangang tanong ng nasa kabilang linya. Oh, sabi ni Dante, ang boses ay puno ng kayabangan. Gusto kong lahat ng major TV networks ay nandoon. Panahon na para malaman ng buong mundo ang katotohanan. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Dalisay. Bukas, sa harap ng buong bansa, sisiguraduhin kong ako ang magiging bida at si Hiraya ang kaawa-awang kontrabida. Hindi niya alam na sa kabilang dako ng lungsod, si Hiraya at Alon ay naghahanda na para sa parehong press conference at sa kanilang palabas, ang mga papel na ginagampanan ay ganap na magbabaliktad. Ang function room ng isang kilalang hotel ay puno ng mga kamera, nagkikislap ang mga ilaw at mga reporter na sabik sa bawat anggulo ng kwento. Sa gitna ng lahat, sa isang entabladong inihanda para sa kanya, nakaupo si Dante Ramos. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at ang kanyang pinakakumbinsidong maskara ng kalungkutan. Handa na siyang gumanap sa pinakamalaking papel ng kanyang buhay. Sa tabi niya, naroon si Dalisay, umaarte bilang isang tapat na kaibigan na sumusuporta sa nagdadalamhating asawa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Panimula ni Dante, ang boses ay bahagyang nanginginig para sa dagdag na epekto. Nandito po ako ngayon sa inyong harapan, hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking pinakamamahal na asawa, si Hiraya. Naglabas siya ng panyo at nagkunwaring pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Ang aking asawa ay dumadaan sa isang napakabigat na pagsubok. Ang kanyang mental na kalusugan ay naapektuhan ng husto dahil sa sakit ng kanyang ina at sa biglaang biyaya na aming natanggap. Ang tanging hiling ko lang ay ang kanyang kaligtasan at paggaling. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Mr. Ramos, may kumakalat na balita na nag-file daw po kayo ng petisyon para sa guardianship. Totoo po ba ito? Totoo po, sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng huwad na kabigatan. Ginawa ko ito hindi para kontrolin ang pera, kundi para protektahan siya mula sa mga taong maaaring samantalahin ang kanyang sitwasyon at para patunayan ang aking sinasabi, mayroon po akong isang maikling video na nais kong ibahagi sa inyo. Sumenya siya sa kanyang staff. Sa malaking screen sa likod niya, nagsimulang umikot ang video ng pagwawala ni Hiraya. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat-lipat mula sa screen patungo sa naluluhang mukha ni Dante. Ang buong silid ay napuno ng mga bulungan at pag-click ng mga kamera. Nakuha na ni Dante ang simpatsya ng lahat. Ngunit nang akmang magpapatuloy na si Dante sa kanyang pagsasalita, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng function room. Lahat ng mata ay napalingon doon at mula sa dilim, lumakad papalabas si Hiraya. Hindi ito ang Hiraya na nasa video. Hindi ito ang babaeng mukhang mahina at kaawa-awa. Ang Hirayang pumasok sa silid na yon ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa at dignidad. Sa bawat hakbang niya palapit sa entablado, tila humihina ang ilaw sa paligid at sa kanya lamang natutuon ang lahat ng pansin. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad si Alon David. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng dagdag na lakas at awtoridad. Natigilan si Dante. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkagulat. Maging si Dalisay ay hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay namutla
Magandang hapon po sa inyong lahat. Bati ni Hiraya nang makarating siya sa harap. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Pinalakas ng mikroponong inabot sa kanya ni Alon. Ako po si Hiraya Alcantara at nandito po ako para itama ang kwentong isinalaysay ng aking asawa. Tumingin siya ng diretso kay Dante. Totoo po ang nasa video. Nagwala po ako. Nasaktan. Sumigaw. Pero ang hindi ipinakita sa video na yon ay ang dahilan. Sumenya si Alon sa kanyang kasamang tech staff sa gilid. Kung maaari po, pakinggan natin ang buong konteksto ng pangyayari. Bigla, mula sa mga speaker ng sound system, umaling-awngaw ang isang audio recording. Ang audio recording mula sa gabing iyon. Narinig ng lahat ang panunumbat ni Hiraya. At pagkatapos, ang malinaw na boses ni Dante. Yang nanay mo, pabigat lang siya. Palagi na lang siyang pabigat. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga reporter. At pagkatapos, ang pinakamatibay na ebidensya na wala ka sa tamang pag-iisip. Ako ang mamamahala sa lahat ng ari-arian mo. Ang pag-amin, malinaw, hindi maikakaila. Ang mukha ni Dante ay nag-iba-iba ng kulay mula putla hanggang pula. Tumayo siya. Kasinungalingan yan. Edited yan. Pakananin niyo yan para sirain ako. Ngunit hindi pa tapos si Hiraya. At hindi lang po iyan. Patuloy niya. Muli isang audio recording ang pinatugtog. Ngunit sa pagkakataong ito, dalawang boses ang naririnig. Ang boses ni Dante at ang boses ni Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan. May alam akong isang uri ng lason. Walang lasa, walang amoy. Isang patak lang sa kape niya. Magmumukha lang siyang inatake sa puso. Walang ebidensya. At kapag nangyari yon, sa'yo lahat ang mana niya at sa akin ka. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Ang lahat ng kamera ay nakatutok ngayon sa namumutlang mukha ni Dante at Dalisay. Ang kanilang mundo ay gumuho sa harap ng buong bansa. Anumang pagtatangka sa buhay ng aking kliyente ay isang seryosong krimen, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay parang hatol ng isang hukom. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto sa likod. Ngunit sa pagkakataong ito, mga pulis na nakauniforme ang pumasok at kasama nila ang mga lalaking pinagkakautangan ni Dante, ang mga tauhan ni Bulldog na naroon para siguraduhing hindi makakatakas ang kanilang target. Nagsimulang magkagulo. Si Dante at Dalisay ay sinubukang tumakbo, ngunit wala na silang mapupuntahan. Habang sinusukluban ng pulis ng posas ang mga kamay ni Dante, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Tumingin siya kay Hiraya, naghahanap ng anumang bakas ng dating asawa na minsan niyang minanipula. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Ang mga mata ni Hiraya ay hindi na nagpapakita ng pag-ibig o takot. Ang naroon na lamang ay isang malamig na awa. Tapos na ang laban at siya ang nanalo. Habang hinihila ng mga pulis ang dalawa palabas, sa gitna ng nagkikislapang mga kamera at nagkakagulong mga reporter, tiningnan ni Hiraya ang kaguluhan sa kanyang harapan. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng takot ay nagwakas na. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang balikat, si Alon. Tapos na ang laban, bulong nito. Handa ka na ba para sa simula? Tumingin si Hiraya kay Alon at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay, payapa at puno ng pasasalamat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga kamera at ang iskandalo ng press conference ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Ang hustisya ay naibigay. Si Dante Ramos at Dalisay Vargas, matapos ang isang mabilis na paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa, ay napatunayang nagkasala
sa mga kasong conspiracy to commit murder at syndicated estafa. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol, isang parusang magbibigay sa kanila ng sapat na panahon para pagsisihan ang kanilang mga kasalanan sa likod ng malamig na rehas. Sa isang maliit na pagdinig sa korte, narinig ni Hiraya ang dalawa na nagsisisihan. "Kasalanan mo to," sigaw ni Dalisay kay Dante. "Kung hindi ka lang naging sakim at mayabang. Ako pa ngayon. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito," ganti ni Dante. Pinakinggan sila ni Hiraya, hindi na may galit, kundi may lungkot. Nakita niya, hindi ang dalawang halimaw, kundi ang dalawang taong nilamon ng sarili nilang kasakiman. Doon, sa loob ng korte, tuluyan na niyang pinakawalan ang lahat ng sakit. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ngayon, sa isang maaraw na umaga, nakatayo si Hiraya sa harap ng isang bagong gusali. Isang gusaling hindi magarbo, ngunit malinis at puno ng pag-asa. Sa itaas ng pinto, isang pangalan ang nakasulat, Felicidad Alcantara Foundation, Puso para sa Kalusugan. Suot ang parehong puting bestida na nagbigay sa kanya ng lakas noong araw ng pagtutuos, ginupit ni Hiraya ang pulang ribon sa harap ng mga ngiti at palakpak ng mga pasyente, doktor, at mga kaibigan. Ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang napanalunan para itayo ang pundasyong ito na ipinangalan sa kanyang ina. Isang pundasyong naglalayong tulungan ang mga mahihirap na pasyenteng nangangailangan ng tulong medikal. Ang tulong na ipinagkait sa kanyang ina. Ang pundasyong ito ay hindi lamang isang gusali, sabi ni Hiraya sa kanyang maikling talumpati. Ito ay isang paalala na sa gitna ng bawat pagsubok, mayroong pag-asa. At ang pag-asang iyon, madalas, ay matatagpuan sa tulong ng isa't isa. Mula sa di kalayuan, tahimik na nanonood si Alon David, isang ngiti ng paghanga ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang sinikong abogado na ipinagsawalang bahala ang pag-ibig. Ang katatagan at kabutihan ni Hiraya ang unti-unting naghilom sa sarili niyang mga sugat. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo si Hiraya sa sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naroon ang puntod ng kanyang ina. Inilapag niya ang isang pumpon ng mga puting rosas sa ibabaw nito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay, ang lumaa at lukot na tiket sa loto, na ngayon ay nakalaminate na. Naibulong niya habang hinahaplos ang malamig na lapida. "Sana, nasaan ka man ngayon? Masaya ka. Ipinagpapatuloy ko po ang pagmamahal na ibinigay ninyo. Salamat po sa lahat." Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Si Alon may dalang 2 tasa ng kape. "Alam kong dito kita mahahanap," sabi nito. Iniabot ang isang tasa kay Hiraya. "Salamat sa pagsama," sagot ni Hiraya. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Pinanood nila ang pagdampi ng araw sa mga dahon ng puno. "Binili ko na pala ang bahay," biglang sabi ni Hiraya. "Anong bahay?" "Yung bahay na kinalakihan ko. Sa baryo Masikap. Maliit lang, pero puno ng alaala. Pinaayos ko na at pinangalanan ko itong Villa Esperanza." Villa Hivong. Napangiti si Alon. Isang napakagandang pangalan. Naglakad sila papalayo sa sementeryo. Hindi na pinag-uusapan ang nakaraan, kundi ang hinaharap. Naglakad sila sa isang dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng mas magandang bukas. Walang mga matatamis na salita o mga dramatikong deklarasyon ng pag-ibig. Hindi nila kailangan noon. Ang kanilang pagmamahalan ay isinilang hindi sa kilig, kundi sa respeto. Hindi sa mga pangako, kundi sa mga gawa. Hindi sa ningning ng tagumpay, kundi sa dilim ng pagsubok. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Alon kay Hiraya. Dahan-dahan, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Ang init ng kanyang palad ay ang init ng seguridad at kapayapaan. "Handa ka na ba?"
Tanong ni Alon. Saan? Nakangiting tanong pabalik ni Hiraya. Sa simula ng lahat, sagot ni Alon. Mula sa balkonahe ng Villa Esperanza, tanaw ni Hiraya ang pagsikat ng araw. Ang mga unang sinag nito ay tumatagos sa kanyang balat, nagbibigay ng init at bagong buhay. Naramdaman niya ang isang pares ng braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Alon at magkasama, pinanood nila ang paggising ng isang bagong araw. Ang babaeng minsang nawalan ng lahat ay natagpuan ng tunay na yaman. Hindi sa 335 million pesos, kundi sa pagtuklas muli ng kanyang sariling halaga, dignidad, kalayaan, at isang pag-ibig na karapat-dapat para sa kanya. Ito na ang simula ng kanyang bagong Hiraya. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagkadapa. Ipinakita sa atin ng kanyang paglalakbay na ang kapatawaran hindi para sa iba, kundi para sa sarili, at ang muling pagtuklas sa ating sariling halaga ang tunay na susi sa kapayapaan at tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya at Alon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.